Okay mga bossing at ayan, welcome back na naman po ulit sa ating channel. So panibagong video, ito sana may tulong ito sa inyong video ito. Okay? So for today's video natin mga bossing, ito may share at ituturo ko sa inyo ay regarding at tungkol dito sa Barako 175. Ang issue ng unit ay sabi ng customer, maingay kapag malamig yung makina. So lalo na daw kapag yung unang andar niya sa umaga. So nakailang tune up na ito pero hindi pa rin nakukuha yung problema kung paano pa tatahimikin. So isang issue niyan pagka ganyan mga bossing is yung ating tensioner. So kapag mag-a-adjust tayo ng ating tensioner, kailangan nating i-reset. So okay lang naman, wala naman nagiging problema. Ang importante lang nare-reset yung ating tensioner para mawala yung ingay. So sa pag-a-adjust, so ayan, ipapakita ko sa inyo, kailangan ay naka-timing ang ating cam gear. So kung makikita nyo yung guhit na yan, kailangan yan ay magkatapat. So hindi naman kailangan na yan ay tapat na tapat. At least nakataas lang yung ating cam gear timing para yung ating timing chain ay nakarelax. So kailangan kasi ay hindi persado yung ating timing chain pagka tayo ay magre-reset ng ating tensioner. So gamit yung ating 10mm na open, luluwagan muna natin yung tornilyong nasa ibabaw. Yan kasi yung nagsisilbi nating stopper dun sa ating tensioner. Mamaya makikita nyo kung saan siya nakalagay. So pag natanggal na natin yung ating 10mm, napaluwag pala yung ating 10mm. So ayan, at luluwagan na natin at tatanggalin na natin yung dalawang tornilyong naka handle doon sa ating pitaka mismong tensioner. At habang tinatanggal natin yung ating tornilyong tensioner, kung mapapansin nyo, kusa siyang tumutulak. So isa magandang palatandaan nyo na ibig sabihin ay okay pa yung inyong pinaka roller. At ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung pinaka roller ng tensioner. At kung mapapansin nyo naman, kapag natanggal na yung dalawang tornilyo, meron makikita nyo yung clearance. So ibig sabihin, yan pa yung kayang itulak ng ating tensioner. So ibig sabihin, hindi pa ganun kahaba ang timing chain at ayan pa yung clearance na kaya niyang itulak yung timing chain. Okay, so yan yung pinakasagad na kayang itulak ni tensioner natin dun sa ating timing chain. Kasi pagka mahaba na yung ating timing chain, syempre mag-a-adjust siya ng kusa. Meron kasi minsan nagagawa tayo dito sa customer, so sobrang haba ng tensioner, ayun, at ayun ang timing chain, so sumasagad sa adjust talaga yung kanilang mga tensioner. Okay, kapag nabunot na natin yung ating mismong tensioner, okay, so mas maganda mag-adjust kayo ng inyong mga at mag-reset ng tensioner ay kapag malamig yung inyong mga makina. Okay, so tanggalin natin, kahit hindi tanggalin, basta may luwag lang natin, may lalabas na natin yung pinaka roller. Ayan, kung makikita nyo, pag nahugot ay tatanggalin natin yung pinaka goma, pinaka oil ring dyan sa dulo at yung ating pinaka roller. So ito yung bilog, yan yung pinaka roller. Then ang kasunod na nyan ay yung kanyang spring. So kung makikita nyo, medyo hindi lang mapokus ng ating camera, no? Pero kung makikita nyo yung ating pinaka pinaglalagyan ng ating roller, ayan, dun nakatigil yung ating pinaka roller. Ito, yan. So ibig sabihin hanggang dyan lang siya. Ang nangyayari minsan kaya nag-iingay yung ating tensioner, hindi siya tumutulak ng ayos, ay unang-una ay maaaring nagkakaroon ng mga maliliit na particles ng dumi diyan sa pagitan ng mga bulitas. So may mapakaliliit na mga bulitas na yan, no, na kapag nasingitan ng mga dumi o maliliit na particles na galing sa langis, possible na hindi siya maglalaro at tutulak ng ayos. Okay, hindi siya lalaro doon sa may pinaka mismong tubo kanina na pinakita ko sa inyo. So hindi siya makakapaglaro ng ayos doon. So mas maganda kung meron kayong hangin, lilinisin muna natin siya ng gasolina at saka siya lilinisan ng hangin para matanggal yung maliliit na particles na nakasingit doon sa ating mismong pinaka roller. So ganun din ang gagawin natin na paglilinis, gasolina lang din doon sa ating ibang parts ng ating tensioner. So madali lang naman mag-reset ng ating tensioner. So ito ipapakita ko sa inyo. Ngayon, kung halimbawa medyo
mahaba na talaga at sumagad na yung tensioner. So meron naman akong video dyan, check nyo na lang doon sa ating mga videos. Meron tayong ginagawang pamamaraan. Minsan kasi kahit ganong hindi pa sagad yung tensioner, so minsan kasi humahakab na yung pinaka roller doon sa may pinaka tubo, kaya siya ay tumitigil na lang doon sa parte na yon at hindi na naglalaro ng ayos. Okay, so sa pagre-reset naman, ito mga bossing yung ituturo ko sa inyo. So kuha lang kayo ng kahit alambre o maliit na pantusok na po pwede nyong maitusok dyan sa ating pinaka tensioner. So medyo hilahilahin nyo lang ng konti yung ating spring para magkameron pa siya ng konting tension. Then isasagad natin ang tulak, saka natin ipapasok ang ating alambre. So ito ginamit ko dito is yung ginagamit sa pang stoplight na spring. So ayan, ganyan. So lampasan lang yan mga bossing para makontrol natin yung ating spring at i-reset natin yung ating timing, yung ating tensioner. So pagkatapos, ayan, ilalagay na natin ang ating pinaka roller. Importante, mas maganda lagyan natin ng langis yan, kasi kailangan yan ay makalaro. At pagka tumula kasi yan doon sa timing chain natin mga bossing, so kapag maganda yung laro ng ating roller, so hindi siya babalik. So yung tinuturo kong yun yung pinaka hanggang dun hangganan, pinaka pinaglalagyan ng ating tornilyo na yan. Okay, so isasagad natin yan, ganyan lang yan, at hihigpitan. Kahit higpit kamay lang yan mga bossing, ayos yan. Huwag nyong hihigpitan ng kamay, ng tools. Kamay lang, okay na yan, kasi dyan siya tutulak dun sa ating pinaka tensioner sa loob. Okay, so lagyan natin ng langis, saka natin ipasok dun sa kanyang pinaka housing. Then para magkaroon ng stopper, ayan, dyan siya tumutulak para tumigil yung ating tensioner. Okay, so pasok lang natin yung ating tensioner, then higpit kamay lang, saka natin tatanggalin at huhugutin yung ating ginawang stopper. So kung mapapansin nyo, hindi siya tumulak. Okay, so hindi nyo siya marireset ng tutulak lang ng kamay, kasi kailangan ay tumagpo yung ating pinaka tornilyo do sa kanyang pinaka stopper. So pagkatapos nun, ayan, pwede nyo na ikabit ulit yung ating tensioner. So pagka naikabit nyo, saka natin i-release yung kanyang pinaka 10mm para tumulak doon sa ating timing chain. Okay, okay, so transition na lang natin mga boss. Ito, at naikabit na natin yung ating tensioner. At ayan, kung mapapansin nyo, luwag pa yung ating timing chain. Then i-release na natin yung pinaka 10mm natin. Yun, mapapansin nyo, ayan, gumanit na yung ating timing chain, diba? Kasi tumulak na yung ating pinaka tensioner. So ako, isa pang ginagawa dyan, medyo tinutok-tok lang ng konti yung bandang dulo ng tensioner para tumulak pa ng sagad yung ating timing chain. Okay, so ayun lang, ganun lang kadali mag-reset ng ating tensioner mga bossing. Higpitan nyo na yung 10mm kapag na-release na yung tensioner natin. Ayan, so kung mapansin nyo, maganit na yung ating timing chain. Then balik na ulit natin yung ating pinaka cover. Okay, so yun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood, at nawa po sana ay nakatulong sa inyo na naman ulit itong ating ginawang video. So maraming salamat po sa inyong panonood. So till next video natin mga bossing, maraming salamat po. God bless po sa atin lahat.